Bagamat hawak noon ng Dallas Mavericks ang mga magagaling na point guard sa kanilang kupunan, si Brunson at si Luka Doncic, ito ay kanilang hinayaan naman mga idol na umalis sa kanila. Ngayon ayon naman kay Coach Jason Kidd, ang malaking problema sa ngayon ng Dallas Mavericks ay ang kanilang kakulangan sa kanilang point guard rotation. Si Russell coming off the bench pa rin, si Cooper Flagg pa rin ang kanilang starting point guard sa kanilang kupunan. Inamin mismo ni Coach Jason Kidd nung siya'y na-late sa isang post-game interview na mayroong emergency meeting sa kanilang kupunan. Inamin rin niya na mukhang hindi na siya magtatagal. Sa ngayon mga idol ay matunog pa rin ang sigaw ng mga fans na Fire Nico sapagkat tila pumapalpak ang kanyang plano para sa Dallas Mavericks. Kahit papano ay naigawang may panalo ng Dallas Mavericks ang kanilang laban versus Toronto Raptors, kung saan pumuntos si Cooper Flagg ng 22 points at si Russell 24, si Anthony Davis naman 35. So far maganda naman, pero ang tanong, kaya ba nilang makipagsabayan sa mga malalakas na team sa NBA ngayon? Hawak nila ang dalawang best point guard noon sa kanilang team, pero ito ay kanilang hinayaan. Ngayon sila naghahanap ng magaling na point guard para sa kanilang kupunan. So far, itong si Cooper Flagg ay nag-a-adjust pa sa kanyang bagong team. Kitang-kita naman yan sa mga unang laban na siya ay nahihirapan. Pero ngayon, nakikita natin na nagbubunga naman itong kanyang pag-a-adjust. Samantala, inamin naman ni Draymond Green na kinausap siya ni Klay Thompson sa plano nitong umalis sa Golden State. Ayon naman kay Draymond Green, hindi niya pinigilan si Klay Thompson na umalis sa Golden State Warriors. Pwede naman daw niya itong kausapin na wag mo nang umalis, pero hindi niya ito ginawa sapagkat sa mga panahong iyon ay nararamdaman niya kung ano ang nararamdamang sakit ni Klay Thompson sa kanyang puso. Sa mga panahong iyon ay hindi naman daw kailangan ni Klay na umalis, pero kailangan niya sapagkat gusto niyang hanapin ang kanyang sarili na noon sa Warriors ay hindi niya na nakikita. Lungkot na lungkot si Klay noon at nais nilang na magkaroon ng first start sa ibang kupunan. Inamin mismo ni Klay Thompson kay Draymond Green na nakita niya ang Dallas Mavericks bilang perfect na team para sa kanya sapagkat nakikita niya kasama si Luka, Kyrie Irving na mayroon silang legit na chance na mag-contend for championship. Kaya doon mismo siya pumunta. Ngunit hindi po ito umayon sa kagustuhan ni Klay sapagkat si Luka ay itaronade ng Dallas Mavericks samantalang si Kyrie Irving naman ay na-injured. Matarandaan na sinabihan siya mismo ng kanyang tatay na ngayon ay na-stuck na sa purgatorio. Minsan mga idol, alam mismo ng tunay na kaibigan ang nababagay sa kanyang best friend. Pwede naman niya itong pigilan pero hindi yun ginawa ni Draymond Green sapagkat alam niya kung saan magiging masaya itong si Klay Thompson at yun ay ang sumama siya sa ibang kupunan. Dahil dito, hindi isinasantabi ang posibilidad na baka bumalik rin si Klay Thompson sa Golden State Warriors kung kailan niya man gusto. Sa ating huling balita, patuloy pa rin sa ngayong hinahangaan ng mga netizen itong si Edgecombe ng Sixers sapagkat sa pangalawang pagkakataon, sinabi niya na ang pagkukumpara sa isang tao sa isa pang tao ay nakakasira talaga ng kasiyahan. Kaya hindi niya iniisip yan nung siya'y kinumpara kay Concanopoulos. Sa ngayon mga idol ay kinukumpara rin siya kay Cooper Flagg na mas magaling pa siya pagkatapos na mag-struggle nitong si Cooper Flagg sa unang mga laban. Ngayon matinik itong si Edgecombe mga idol Sa kanyang unang laban versus Boston meron siyang 34 points at sa Charlotte Hornets naman 15 points. Halos siya nag-a-average ng 41 minutes per game at nag-a-average na ng 24 points per game. Magagandang mga numerong yan para sa kanya. Pero hindi yan rason para ikumpara niya ang kanyang sarili. Ngayon nakafocus lamang siya sa tagumpay. Kung maipapanalo niya, kung matutulungan niya ang kanyang team na manalo, aba okay. Pero ang ikumpara ang kanyang sarili sa iba, hindi niya gagawin yun.